Medyo kinabahan ako ng konti noong inaantay kong i-validate ng machine yung vote ko pagkatapos i-enter yung mahabang malaking papel doon sa machine. And siguro nag-antay kami ng between 20 to 30 seconds kung hindi ako nagkakamali. So medyo natagalan talaga ng konti. Pero story time, eto yung proof na nag-vote po ako. Ayan, hindi masyadong kita kasi pinunasan ko agad pagkatapos lagyan ng indelible ink itong finger ko. So, nag-provide naman sila ng konting cloth para kahit papaano mabawasan ng konti itong indelible ink. Pero dapat makita pa rin yung ink sa kuko mo to prove na nagboto ka talaga. Tapos merong muntikang nagkaroon ng issue. Kasi habang nung tapos na kaming mag-vote at nakapila na kami para i-submit yung votes namin, may nauna sa amin na isang babae na napansin namin na medyo nagtagal siya sa mga naka-duty na personnel. Kine-question niya kung bakit daw magkaiba yung pangalan na lumabas sa street versus doon sa mga pangalan na sinade niya. And medyo nagtagal ng konti, tapos naririnig namin yung mga sinasabi niya. And naisip namin siguro na baka nasasabi lang yun ng ate kasi baka nawalan na siya ng idea kung sino yung i-vote. Tapos baka kung sino-sino na lang na pangalan ang nilagay niya. Tapos baka hindi niya agad na-remember kung sino yung pinote niya. Kaya yun yung mga lumabas. And na-realize niya na tauhan siya, nag-sorry siya at umalis na siya. Pero going back to the main topic, so nandun na kami sa presinto and medyo it took us 45 minutes or more na nakapila outside the precinct. Tapos, nung malapit na ako sa door, doon sa voting area, sabi ni ate na nagpapasensya na agad sa amin na, baka matatagalan pa. Sensya na kung medyo mabagal yung usad kasi nade-delay talaga yung machine. May mga ibang voter na nagkakaroon talaga ng konting delay sa pagbasa ng machine. Kaya expect yung mga ganong klaseng eksena. So, yun lang naman daw. And nung nandun na ako mismo doon sa loob at natapos na kasama ko yung pamangkin ko, mabilis lang na binasa yung kanyang yung paper, no? Pero nung ako na, yung turn ko na, sa akin talaga natapat na medyo nag-delay lang ng konti. Tapos sabi ko sa mga naka-duty, paano na yan? Sabi ko, tapos nag-i-smilean na kaming lahat. Ayan. So, after siguro mga 30 seconds, basta medyo matagal yun, 20-30 seconds, ayun na. At last, lumabas yung strip and then binasa ko naman, same versus doon sa, may nag-appear na screen din and okay na yan, sabi ko. Basta at least tugma. And ayun na nga, nilagyan ako ng indelible ink. So, uulitin ko yung story and pinunasan ko ng konti at lumabas ako. And narinig din, tsaka nakita din, na-witness din ng pamangkin ko yung eksena ni ate girl na pina-question niya yung kung bakit ganun daw. At syempre, nung medyo nakakagain na siya ng attention, ayun, umalis na siya. And sabi ng pamangkin ko kasi parang medyo matagal yung usad talaga ng processing yung pag-read ng machine versus nung last election. Kasi ang pagkakaalam ko is parang ibang machine yung ginamit ngayon versus yung machine na ginamit nung elections na presidential elections, 'di ba? Pero overall, para sa akin, at least naging smooth yung pag-vote dito sa amin and naging peaceful. I hope na naging smooth din tsaka peaceful din yung pag-vote nyo, lalong-lalo na sa mga lugar nyo, anywhere in the Philippines and abroad. So, yun lang po ang maibabahagi ko bilang istorya ko for this day midterm elections 2025. So, thank you and another story ulit bukas o kaya kahit na anong araw na i-upload ko yung mga videos. So, thank you and have a nice day.